Hello. Ayan. Isang pagpalang kami po sa ating lahat. Pray po, Panginoon. Sige po, tayo manalangin po na sa sali. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, may gawa ng langit at lupa, pinupuri ka namin na sinasamba. Maraming po salamat sa pagpapalang kami ito na inilaan niyo po, Panginoon, upang kami magkatipon-tipon upang pagsalusaluhan, Lord, yung pagtuturo mo at pagtulungan, Lord, yung lahat ng nais mong idalangin namin, Panginoon, sa iyo paano. Pagpalain niyo po, Lord, ang buong programa mo, ang iyong kapangyarihan, ang banal na Espiritu ay patuloy na umagos at tumaloy, Panginoon, hindi lamang sa apat na sulok na ito, maging sa kaibuturan, Lord, ng aming mga puso. Maraming po salamat na talaga namin sa iyo ang buong gawain ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Po, Panginoon. Minsan po, magandang gabi sa ating lahat at salamat po sa Panginoon sa pagka-narinig po tayo ngayon sa Kanyang presensya. Ang ating pag-aaralan po ay ang title po ng ating pag-aaralan ay pagkakaisa. Sa English, unity. Napakahalaga po ito sa buhay ng bawat isa. Yung meron kang pagkakaisa o meron unity na nararanasan. Ang ating teksto po ay manggagaling sa Efeso chapter 4, verse 3 hanggang 6. Ang sabi po dito, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaan at bukol sa iyo. May iisang katawan at iisang Espiritu, kung paano may isang pag-asa na para doon kayo tinawag ng Diyos. May iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo. Iisang Diyos at Ama namin lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat at nananatili sa lahat. So ano ba itong unity, no? Ito daw ay state of being united or joined as a whole. Pag sinabing unity, hindi mo pwedeng sabihin unity o merong pagkakaisa kung mag-isa lang. Diba? Ay, nagkakaisa kami. Sino kayo? Ako lang. So, hindi pwede sabihin ng tao na mayroong pagkakaisa kung siya lang. No? Ang sabi ko dito, no, kung mapapansin nyo sa ating kapaligiran, patuloy yung patuloy yung kaguluhan, patuloy yung pagsama ng ating kapaligiran, yung ating mga karating bansa, nagkakaroon ng gulo, pag-aaway, pagkatalo-talo. Minsan ito yung nagiging resulta ng kawalan ng pagkakaisa. Minsan kasi ang tao nagkakaroon sila ng differentiation pa tawag ko. Dahil magkaiba ng estado ng buhay, magkaiba ng kinalakihan, magkaiba ng lahi. Minsan naman dahil sa pagkakaibang pananampalataya, kaya yung religion hindi talaga hindi galing sa religion. Yan ang naging dahilan kung bakit maraming hindi magkasundo-sundo. No? Yun nga, yung iba yung pananaw, iba yung pinaniniwalaan, at madalas yan yung pinagtatalunan ng mga tao. No? Ito yung mga kaganapan na hindi natin mapipigilan. Kaya kung mapapansin nyo, no, hindi pa natatapos yung gulo o yung gera sa Asia, sa Russia at sa Ukraine, may bago na naman. Maging sa atin, meron na naman palala yung sitwasyon. Walang makakatakas dyan, no? Hindi na yan iba sa atin. Kasi ang mundo nito, papunta talaga doon. Papunta sa kaguluhan at pagkawasan. Salamat sa Panginoon, ginawa niya kong gawain ito para maitulong natin sa panalangin yung kapayapaan sa likod ng mundong ito, no? At yung kaayusan ng ating bansa. Pero, bagamat yun yung panalangin natin, walang makakapigil sa kalooban ng Diyos na ang mundong ito papunta sa kapuluhan, papunta sa pagkawasan. Ngayon, habang nandito tayo sa mundong ito, so syempre, yung iba iniisip nila, paano pag kami napagsaka kami ng ganito? Baka may bombang sumabog sa atin.
may bombang sumabog sa amin, bili ko na balang bumagsak, baka mamaya mag-declare ng gera, natutulog ka, hindi ka makatulog ngayon kasi inisip mo baka mamaya may dumating na bomba o kaya granada no, sa bahay mo. Ngayon, ang nais ng Diyos ay maranasan natin yung buhay na punong-puno ng kapayapaan kahit yung ating kapaligiran mo. Kahit yung kapaligiran natin walang pagkakaisa, gusto ng Diyos maranasan pa rin natin yung buhay na merong kapayapaan. At ito ay mararanasan natin. Itong kapayapaan ito, mararanasan lahat natin kung meron tayo pagkakaisa. Ngayon, tanong, kanino ba dapat tayo merong pakikipag-isa? No? Kanino ba dapat merong unity? Ang isang mananampalataya. Kaya ako nang binanggit ko kanina, hindi pwede mo makipag-unity ang isang tao sa kanyang sarili. Kailangan meron kang katuwang. Sabi nga ng mga ngaral ng mga medalaanin po natin, hindi kita magagawa ng dalawa kaysa isa. Ngayon, ang tanong ko, no, kanino ba dapat tayo merong pakikipag-isa? Unang-una, nais ng Diyos, meron tayong pakikipag-isa sa banal na Espiritu. Ang sabi po ng kanyang salita dito po sa gawa, Galatia chapter 5, verse 16 hanggang 17, ang sabi po dito, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. So, nais ng Diyos, meron tayong pakikipag-isa sa banal na Espiritu. Kung maaalala niyo po, no, unang Thessalonica 5:23, naway lubusin kayong mabanalin, Espiritu, kaluluwa, at katawan. So kung mapapansin niyo po, no, kahit anong translation ng Bible, English, Tagalog, o kahit Bisaya pa yung Bible, nauuna lagi, Espiritu, sa gitna po yung kaluluwa, panguli po yung katawan. Walang translation na nauna yung kaluluwa o nauna yung katawan. Lagi pong nasa gitna yung kaluluwa at nauna yung Espiritu. Ngayon, dahil sa kagandahang loob ng Panginoon, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, na-born again tayo. No? Dahil sa ginawa niya sa krus, dahil tinanggap natin sa kinilala, na-born again tayo. Ngayon, yung Espiritu na nagsasabi sa atin kay Diyos, banal na Espiritu siya. Pumasok ng banal na Espiritu sa atin. Mula nung tanggapin natin siya, hindi ito proseso na yung iba kasi naniniwala sila na yung Holy Spirit daw, unti-unti pumapasok sa tao. Hindi. The moment na tinanggap mo ang Panginoon na nampalataya ka, sinuko mo yung buhay mo sa Kanya, isa ka ng bagong nilalang. At yung Holy Spirit na ang naninirahan sa iyo. Nagkakaroon lang ng question, bakit? Kasi, mamaya dagaanan natin yun. Sige, mamaya na lang po. Sige po. Yun yung ng Lord eh. Nagkakaroon na ng problema kasi nung pumasok ang banal na Espiritu sa puso mo, yung ibang kwarto sarado. Sarado yung kwarto, sarado yung kusina, yung iba nga nakasarado yung bolt eh. Alam niyo naman po yung sabihin no? Yung bolt, kung saan nakatago, nakasarado sa Diyos. Kaya nagkakaroon ng problema. Ngayon, yung ating pagkatao, binubuo ng tatlong bahagi, Espiritu, kaluluwa, katawan. Kagaya ko nang binabanggit ko kanina, kung mapapansin niyo po, no, nasa gitna ang kaluluwa, bakit? Tandaan po natin to, no? Lagi kong binabanggit ni Pastor Willie. Yung kaluluwa daw, ito po yung may will, tama ko sa no? Merong emotion, merong mind, no? Ito yung kaluluwa, ito yung nagde-decide. Ito yung nagkakaroon ng desire, ito yung nagkakaroon ng gusto, ito yung nakakaramdam ng saya, lungkot. Ito yung nakakaramdam. Sa madaling salita, yung kaluluwa po natin, yung nasa gitna, ito po yung nasusunod. Ngayon, anong role ng katawan? Ito pong katawan ito, dumampot ang Diyos ang putik, inulma ayon sa kanyang wangis, hiningahan ng Diyos sa ilong at naging kaluluwang may buhay. Yung katawan, dinampot lang
ng Diyos mula sa putik. Ito ay isang vessel lang o lagayan lang ng ating kaluluwa. Kaya papansin nyo, nagubulok to eh. Pahina at walang accepted, no? Talaga kahit magpabotos ka, kahit anong gawin mo, lumuluma to. Lumuluma itong katawang ito. Wala pa kahit anong tapal na gawin natin sa ating katawan, kahit anong mamahaling sabon pa yan, walang makakapigil. Dahil ito, mabubulong to, mamamatay ito. Doon ito mapupunta, kung saan ito nagmula. Ang role ng katawan, pinapasunod. Ang kaluluwa, nasusunod. Ang katawan, pinapasunod. Ngayon, ano namang role ng banal na spirito? Ang banal na spirito po, siya po dapat ang sinusunod. Kaya siya nga, nagkakaroon ng problema ang tao kasi masyadong malalim yung relasyon ng kaluluwa, masyadong malalim yung relasyon niya sa kanyang katawan. Kaya mapapansin niyo mga bata, kami dati pag gumanto ka, yung kabataan yung bata ko, pag gumanto ka, ano na to, laban na to ng amay-amayan na to. Kapag gumanto, ngayon yung bata, maglalakad lang, lalakad siya. Gaganon-ganon, gaganon-ganon. Sumasaya ka pa na inutusan lang ng bumili ng toyo yun. Pero kapag naglalakad, hindi niya mapigilan. Nasanay na siya doon eh. Bakit? Kasi yung katawan niya, nakaalay na doon. Sa gawa ng mundo. May makita lang sa lamig. Oops, sasayaw mo na yan. Nakakalungkot. Pero ganun eh. Ganun ang sitwasyon ng mundo ngayon. Kasi pasama ng pasama, ang sa likuran. Maging sa pagkain, mas pansin niyo po, no? Nagpapasalamat ako sa Lord na marami ako yung sumasakit sa akin. Kahit bawal sa iyo, masarap eh. Di ba? Bawal, pero masarap. Hindi mapigilan ng katawan, gustong umiwas. Sinasabi ng banal na spirito, iwas ka dyan, ang katawan mo, templo ng Diyos. Pahalagahan mo to. Wala, masarap eh. Tikim lang naman eh. Hindi gamot naman ako. Katpera ng tao, diba? Maging ang mga kabataan. Wala namang napapala sa kakaswipe. Napupuyat. Bakit? Kasi yun ang gusto ng katawan eh. Ngayon, ang nais ng Diyos, yung pagiging close ng ating kaluluwa na siyang nagdedesisyon, hindi dapat close sa katawan. Dahil ang role ng katawan, sumunod lang sa gusto ng kaluluwa at hindi pwedeng siya yung masunod. At very important yung role ng Holy Spirit na siyang dapat na sinusunod. Gusto mag-reveal ng Holy Spirit, gusto niya mag-usap, magpaalala, magturo, magpahayag, pero dahil nga malayo tayo sa Kanya, dahil nga sarado pa yung maraming pintuan ng ating puso sa Kanya, hindi niya masabi yung gusto niya. Hindi niya mag-suggest man lang sa atin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Sabi dito, no? John 14 verse 16, ang sabi po dito, dadalawin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Sabi ng 26, ngunit ang patnubay ng Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko. So, yung role ng Holy Spirit, nais tayong i-guide, nais tayong tulungan, nais tayong turuan ng banal na spirito na hindi niya magawa kasi dumalayo tayo sa Kanya. Mas nadadala tayo ng kung ano yung gusto ng ating katawan. No? Sabi po dito, no? Sabi nga ng Matthew 26 verse 41, the flesh is weak, but the spirit is ready. Ngayon, sinasabi na ito ng Holy Spirit sa atin, mahina yung katawan mo, pero ako handa. Pero dahil nga, yun yung close natin, yung ating katawan. Nadadala tayo. Sa katunayan nga, imagine niyo po, no? Kahit anong lipas ng araw, devotion every day, pray every day,
mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang tagapagsalita. Friday man o linggo, lumipas ng taon, pero hindi nagiging tuloy-tuloy yung paglago. Bakit? Kasi masyadong close yung kaluluwa sa kanyang katawan. Minsan nga, itong katawan, nakakalungkot, pero totoo, minsan nga, tinuturuan pa tayo ng diablo gamitin yung word of God para mga tira eh. Napapansin niyo ba yun? Ay hindi, sabi na ano. Hindi mo alam na nakakatwira ka na. Nilalayo tayo ng Diyos doon. Kaya, sabi ko dito, no, yung ating pinagtaan nina, 1 John 4, sabi, greater is He. Sino yun? Ang Diyos, di ba? No? Ngayon, ang Diyos Ama, nasa trono, nasa kanang trono ang Panginoong Jesucristo, ang Diyos Anak. Ang kasama natin ng Holy Spirit. Greater is He that is in me than He who is in the world. Sabi ng kanta, I am more than a conqueror by the power of His words. So, ganun yung role ng Holy Spirit sa atin. Greater siya eh. Hindi siya, no? Dakila nga siya sa ating buhay. At lagi natin dinadalangin sa Panginoon, lalo na pagpanambahan, maging sa mensahe ng Panginoon, i-anoint tayo ng banal na Espiritu. Pero, bagamat gusto niya, dahil nga masyado natin kinuklose yung ina-attach yung ating sarili sa ating katawan, hindi niya magawa yung part niya. Hindi ko lang kaya kantayin yun eh. Pero matagal ko na pong kinakantay sa bahay, hindi lang bagay sa akin. Yung kanta, ano, Jesus take the wheel, take it from my hand, because I can do this on my own. Siya dapat yung may hawak manibela ng buhay natin eh. Pero dahil masyado natin inaating sarili natin sa ating katawan, hindi magawa nito sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya tandaan po natin, greater is the Holy Spirit that is in me. Kahit ano pang nasa mundong ito, hindi ang papatay sa banal na Espiritu. Kailangan lang natin siya i-recognize sa ating mga buhay. Kailangan lang natin siyang bigyan ng pagpapahalaga at importansya sa ating mga buhay. Madalas kasi ang Holy Spirit nakabaliwala. Pero tinuturo ng Panginoon, kasama natin siya. Actually, kahit na gumawa ka ng pagkakamali ng kasalanan, hindi naman tayo iniwan ng Holy Spirit eh. Nandito pa rin siya eh. Efeso 4:30 tayo ng pastor. Namimigay din ang banal na Espiritu. Hindi na tayo iniwanan. Ganun tayo kamahal ng banal na Espiritu. Masyado lang natin siyang dinineglect, binabaliwala. Kaya sabi niya nila, how to know the will of God? Siyempre, unang-una, kailangan biblikan. Pero hindi nagtatapos no, kasi baka mamaya, kasi ang diablo nga, memorize ang Biblia eh. Baka mamaya, sinasabi lang ng biblikan, pero walang kapayapaan. Kaya nga walang kapayapaan, kasi sinasabi sa'yo ng Holy Spirit, huwag mong gawin yan, ginagawa mo pa din. Ay hindi, katwira ka, biblical naman eh. Hindi, importante, to know the will of God, kailangan may kapayapaan. Ibig sabihin, meron matibay na ebidensya na nagkakasundo yung kaluluwa at yung Espiritu. At yung katawan, sumusunod lang. Para mag-umbok mo, kalong ba ito ng Diyos? Kasi, relax kami. Smooth ang lahat. Nakakatulog ako ng mahigpit. Maayos ang sitwasyon. Ang Lord, inaayos niya lahat ng bagay. Hindi ko kailangan i-justify yung sarili ko. Hindi ko kailangan i-explain yung sarili ko. That's the will of God. At napaka-importante ng part ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Ngayon, ano ba yung dapat natin gawin upang lumalim ang ating kaugnayan o relasyon sa banal na Espiritu? Kasi kailangan meron tayong gawin eh. Ano kasi tayo, di ba? Meron binigyan tayo ng free will ng Panginoon. Binigyan na tayo ng pribilehiyo na magdesisyon. Ano bang gagawin ko? Ano bang gagawin mo? Ngayon, unang-una, para lumalim ang ating kaugnayan ng relasyon sa banal na Espiritu, unang-una, kailangan natin aminin na may kailangan magbago sa atin. Tandaan niyo po, no? Basahin niyo po, no? 1
John chapter 1, verse 8 hanggang 10. Tandaan po natin, no? Lahat tayo nasa proseso. Lahat po tayo. Kung merong bang ganap na dito, dapat wala na siya dito. Kasi ang makakapasok lang sa langit, yung banal na. At lahat tayo nasa proseso, pinapagimbalan tayo ng Diyos. Sabi nga ng Biblia, kapag narinig yung tinig ng Diyos, huwag mo nang pagmatigasin ang iyong puso. Sa ibang translation, ang iyong isip. Ang sabi ko dito, no, 1 John 1, 8 hanggang 10, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa natin sinungaling ng Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Maaaring kasalanan yan hindi alam ng iba. Yung mga secret, yung mga patago, maaaring pagkakasala sa pag-iisip, hindi ka pa nagsasalita, maaaring naman sa pananalita, maaaring din naman sa gawa. No? Nais ng Lord, i-confess natin yun sa Kanya. I-surrender natin sa Panginoon. Lahat ng bagay na yun. Kasi unang-una, hindi natin kaya eh. Hindi natin kaya maging yung ating kainaan. Walang tao na nasa Kanya lahat. Lahat tayo may kainaan. Nais ng Diyos, sabihin din natin sa Kanya, Lord, nahina ako dito eh. Tulad niya, no? Natutuwa ko kay Moises. Very honest siya eh. Sabi niya, hindi ko na po makaya magsalita. Simple lang yun. Pero, sinabi niya sa Diyos, wala akong gift dito. O sige, bibigyan kita ng katawan. Ito si Aaron. Tumuko na din ang Panginoon. Tingnan po natin yung naging buhay po ni Isaiah. Dito po sa Isaiah chapter 6, verse 5. Maganda po sa English eh. Sino po may English po? Ask po ya. 6:5 po. I said, there is no hope for me. I am doomed because every word that passes my lips is sinful. And I live among a people whose every word is sinful. And yet, with my own eyes, I have seen the King, the Lord Almighty. Kita niyo na, no? Ganun ka-honest si Isaiah. Makasalanan ako. Yung mga salita kung lumalabas sa labi ko ay masama. At yung mga kasama ko, mga makakasalanan. Sa ibang translation po ng term doon, I have an unclean lips. Madumi ang aking mga labi. Pero ano nyo, nung naging sa kanya, sabi dito, no, tulad po natin, no, bagamat born again na tayo, purihin ng Panginoon, salamat sa Kanya, glory to God, na born again tayo. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na tayo nagkakamali. Hindi na tayo nagkakasala. Hindi na tayo natukulang. Dahil hindi na tayo perfecto. Lahat tayo nasa proseso. Ang mahalaga lang, i-confess mo sa Diyos kung ano yung part sa buhay mo na nais niyang baguhin. Kasi hindi, bagamat alam ng banal na spirito, pero hindi niya magawa, bakit? Kasi ayaw mong isuko sa Kanya. Ayaw mong isurrender sa Kanya. Madalas nagiging dahilan ng pride. Madalas nagiging dahilan yung ego. Yan yung mga usually nagiging problema ng isang mananampalataya. Minsan naman, minsan naman, ang tao, ang mananampalataya, nakadepende sa kung sino yung sasalita. Ay, pwede lang yan, bago lang yan. Kabataan lang yan. Hindi naman ano yan. Nakakalungkot. Kasi
may mga tao, nakadepende sila sa kung sino yung nagpapahayag. Tsaka lang sila makikinig. Kung maalala niyo po no, sa Book of Numbers, chapter 22, verse 28 ata, yung patungkol dun sa donkey, may nakapagsalita. Bakit siya nakapagsalita? Dahil binigyan siya ng authority ng Diyos na magsalita. Bakit? Pinakikita dito, no? Kahit sino yan, kahit sino tumayo dito, bata man, matanda, may pinag-aralan o wala, babae, lalaki, mayaman o mahirap, pwedeng gamitin ng banal na spirito natin. Tandaan niyo po, no? Yung speaker po, walang lalabas na sound dyan kung walang mikropono. Ganun din po sa mga tumatayo dito. Kahit anong husay niya magsalita, without the guidance of the Holy Spirit, walang bagay yan. Dahil sinasabi ng Biblia, Holy Spirit is the one who teaches us. Siya lang. Walang iba. Kaya walang makapagsasabi, ay, gusto ko pakinggan niya, magaling magturo yan. Ay, kaya pag yan ang nag-preach, napakaliwanag. Hindi po. It is the Holy Spirit that teaches us. Magiging sa mga online, to be honest po, nung nahilig din ako manood sa YouTube, no? Sa Facebook. Pero, tinuturo ng Panginoon na hindi ko pwedeng ibigay yung glory sa nagsasalita. Because at the end of the day, it is the Holy Spirit. Kahit anong anointing pa nung nagsasalita, kung ikaw din mismo, binablock mo yung sarili mo sa revelation ng Diyos, hindi rin yun makaka-affect sa'yo. At kahit anong husay niyan, without the Holy Spirit, baliwala yun. Pero syempre, hindi natin sila pwedeng pigilan magsalita kasi word of God naman siya nila eh. Di ba po ano? Glory to God pa din. Pero it is only the Holy Spirit dapat nakare-recognize ng papuri mula sa atin. At yun yung tinuturo sa atin ng Panginoon, i-recognize natin lahat yung banal na Spirito sa ating mga buhay. Because without the Holy Spirit, sabi nga, diba, wala kayong magagawa kung kayo ihiwalay sa akin. Wala tayong magagawa kung patuloy natin i-reject yung banal na Spirito sa ating mga buhay. Sabi ng Panginoon, I will never leave nor forsake you. Sino ba kasama natin? Ang banal na Spirito. Hindi niya tayo iniiwanan, hindi niya tayo pinababayaan. Patuloy siya nag-reveal at nagpapahayag sa ating mga buhay. Kaya glory to the Holy Spirit. Amen po. Palakpakan po natin ang banal na Spirito. Salamat po sa Lord. We need to acknowledge na marami pa tayong hindi nauunawaan o naiintindihan. Hindi po ito pagandahan ng tinapos sa pag-aaral o patagalan. No? Kailangan pa rin i-recognize natin sa ating mga sarili na marami pa tayong hindi nauunawaan o naiintindihan. Pansinin niyo po, no, kapag kayo nag-aaral ng Word of God, teka, nabasa ko na ito tapos ko na yung Bible Pero after, sabihin natin, weeks or years, may panibagong nire-repeat ng Lord. Doon din sa talatang nabasa mo. Ganun kasi magturo ang banal na Spirito. Ganun siya magpahayag. Kaya, kailangan natin unawain at bigyan ng recognition sa ating mga buhay na marami pa tayo kailangan maunawaan at maintindihan sa ating mga buhay. Sabi nga dito sa Jeremias 33 verse 3, sabi ko dito, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita, at ipaahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Ngayon, sabi ko, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. Kaya paano kung hindi ka lumalapit sa Diyos? Sabi nga, di ba, mato ka, pupusan ka, magtanong ka, tutugunin ka, hanapin mo, makakasuko ka. Eh kung hindi mo gagawin yung mga bagay na yun. Kaya nais ang Panginoon, ihanapin natin yung kanyang, yung kalooban niya sa pamamagitan ng paglapit sa Panginoon. Ngayon, paano tayo lalapit? Kailangan natin mag-aral ng salita ng Diyos.
Sabi ng Panginoong Jesus, Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na mumutawi sa bibig ng Diyos. Kailangan natin yung Word of God sa ating mga buhay. Halimbawa po, ano yung banal na Espiritu? Parang ganito yan eh. Yung Holy Spirit po, parang ano natin yan, kung bagas, ano ba yung pinakamataas na kono? Magna cum laude po ba yun? Summa cum laude. Summa. Ayun. Yung pinakamataas na kono, summa cum laude. Kung licensure exam, top notcher po, pag top 1 po, no? Top notcher. Kung magkakaroon po ng exam, patungkol sa salita ng Diyos, bukod sa summa cum laude ang Holy Spirit, siya din ang top notcher. At hindi lang basta top notcher po, Holy Spirit, 100% pag nagkaroon ng exam. Ngayon, sabi nga nila, kung gusto mong maging matalino, at kung gusto mong maging studious o maging mahilig sa pag-aaral, makipagkaibigan ka at makisama ka sa mga mahilig mag-aaral at mahilig magbasa. Kasi sabi mo, gusto ko, makapasa ako, o naman lang ako. Ang sinasamahan mo naman, tropang bilyaran, tropang laboy ng laboy, kating ng kating. Paano mangyayari yung sinasabi mo na gusto mo makatapos ng pag-aaral at maging honor? Kung ang tropa mo at barkada mo yung mga mahilig mag-aaral. Siyempre sasama na doon sa mahilig mag-aaral at sa mahilig pumasok. Ganon din po ang Holy Spirit. Ang nais ng Diyos, makipag-close tayo sa Kanya. Kasi ang forte ng Holy Spirit, kasama natin siya eh. Siya yung ikatong persona ng Diyos. Siya yung gumagabay sa akin. Kapag nakipag-close tayo sa Holy Spirit, siya yung magpapaalala at mag-i-encourage sa atin at mag-motivate sa atin. Mag-aaral ka ng Word of God, magbasa ka, kapusahan mong Diyos, manalangin ka, maglingkod ka sa Diyos, lumaluan ang gawain. Ganyan mangusap ang Holy Spirit. Maging sa pagsubok sa buhay, minsan kasi, di ba, lahat naman tayo dumadaan sa pagsubok eh. Lahat tayo merong kinakaharap sa buhay. Pero mapapansin niyo po, kapag ang tao, positive siya, hindi, mapagtatanong ko yan ko kasi sa pagkakasama kong Diyos. Malalang pa sa ko sapagkat alam ko hindi ako pababayaan ng Diyos. Positive siya. Bakit kasi nangungusap sa Kanya ang Holy Spirit. Pero kapag ang isang tao dumadaan sa pagsubok, ang response niya, kawawa naman ako. Kasalanan ko lahat. Ako yung mali. Hindi makakilos ang banal na Espiritu sa Kanya. Bakit? Kasi close siya sa katawan. Nangingibabaw sa Kanya yung kalooban ng katawan. Yung gusto ng katawan, inilalayo siya sa kalooban ng Diyos. Pero kapag close ka sa Holy Spirit, ay sigurado kahit anong pagsubok yan. Kahit anong senaryo ng buhay, makapagpapatuloy ka. Kasi imomotivate ka, palalakasin ka, paalalahanan ka, papagbabayan ka, gabayan ka ng banal na Espiritu. At lahat ng tinuro ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita, ipapahayag ng banal na Espiritu. Sa di ba pag may example, di ba? Siyempre, nag-review ka sa school. Kadalasan ng mga school na yun, meron ng, ano ba yun? Yung folder na nakaharap pag mag-exam, para walang makopyahan, may nakaharap ng folder. Pero sa kalooban ng Panginoon, kapag tayo may exam sa ating buhay, may kasama tayo. Ang banal na Espiritu. Hindi cheating yun. No? Hindi tayo nagdadaya. Kasi kapag halimbawa nag-exam si Kinoy, katabi niya si Jasper, purulong si Jasper, letter B. Nagdadaya sila. Nag-cheat sila. Pero ang Holy Spirit, iba. Iba ang battle sa buhay spiritual, iba ang exam ng buhay spiritual. Hindi tayo nag-cheat. Kundi ang Diyos mismo, ang Panginoong Diyos mismo nagsabi, pinapatubayan, pinagabayan tayo ng banal na Espiritu. Yun yung kagandahan ng exam ng mananampalataya. May kasama.
may katuwang, may partner. Kung pwede nga lang, bawat sa atin ang maging best friend natin, ang banal na spirito. Kapag na-achieve ng bago sa'yo. Kasi pag sinabing best friend, pag sila yung mga bata ngayon, pag tinanong nyo, sino best friend mo? Siya. Eh paano to? Best friend ko din. Eh siya, best friend ko din. Eh pag sinabing best, dapat isa lang. Kasi nga, best. Ano bang commercial yun yung ano? Coffee ko ata yun. Ang pinaka-creamiest, creamier pa. Sabi ko, ba't gano'n? Eh, higit ang creamiest sa creamier. Bakit? Inaano pa nila yung mga wordings, no? Pero yung best, isa lang yun eh. At ang nais ng Diyos, maging best friend natin, ang banal na spirito. Hindi ang ating asawa, hindi ating mga anak, hindi kung sino man sa atin. Kaya paano pag binubukan niya? Paano pag nagkakaligan? Paano pag nagkulang? Eh, dyan nakaputok yung lahat sa'yo. Bagsak ka ngayon. Pero kung Holy Spirit yung best friend natin, makapapapatuloy ka. Kasi ini-encourage tayo, pinalakas tayo lagi yung banal na Spirit. At salamat sa Kanya, kasama natin siya. Amen. Sabi po dito, no, ang dyablo ay patuloy sa pagkulong upang sirain at tuluyin ang ating buhay. Ngunit, ipinapaalala sa atin ng banal na Espiritu ang salita ng Diyos, panlaban sa gawa at bulong ng dyablo. At sigurado, no, yung binubulong sa atin ng banal na Espiritu, magdudulot yun ng katagumpayan. Kasi, ang sabi ko dito, no, isa sa mga binubulong ng banal na Espiritu sa atin. 2 Timothy 3:16, ang lahat ng kasulatan ay kinasigan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa limang gawain, at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. So yung binubulong sa atin ng banal na Espiritu, yung salita ng Diyos, ito po yun, pagsaway sa limang gawain, pagsaway sa kamalian, pagtutuwid sa limang gawain, at pagtuturo ng katotohanan. Eh, hindi ang tao. Kahit sino po, no? Ang tao, kapag nag-share ka dyan, iyaan niya lagi. Kaguluhan. Iyan ang inaan lagi ng tao. Pero ang Holy Spirit ang laging inaan niya sa atin. Katotohanan, kapayapaan, kaayusan, kagalahan. Ganun ka puti ang banal na Espiritu. Kaya kung meron po kayo nakakasharing na ang sineshare sa inyo eh, maging maayos, magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng kaayusan. Yun ang sasalita, sticker lang yung Holy Spirit pa rin. Dapat lagi natin na-recognize sa ating mga buhay. Ang banal na Espiritu. Sabi pa dito, no, yung word of God daw, para daw itong double-edged sword. Magandang pakinggan. Sabi po dito sa Hebreo 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa anumang tabak na sa magkabilay ng talim. Ito'y tumatagos maging sa ikuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabala ng puso. Yung parso, diba, yung topic at mama, we have the weapon of warfare. The word of truth, the word of God. So, yung nire-reveal ng Holy Spirit sa mga pamamagitan ng salita ng Diyos na ating nabasa at pinapaalala niya, ganun siya makapangyarihan, no, sa ating mga buhay. Eh, yun yung nire-reveal ng Holy Spirit sa atin. Sa bawat meron tayong pinakaharap na battle sa ating mga buhay. Hanggang maaari, pag umaharap tayo sa iba't ibang senaryo ng ating mga buhay, anumang kahinaan o kasalanan niyan, o nahihirapan pang mag-desisyon, unang nakakaalam dapat ng Diyos. Siya dapat yung unang-una nakakaalam. At syempre, pag share mo sa Panginoon, tutugon siya, tutulungan niya tayo sa pamamagitan ng banal na Spirit. Minsan kasi ang tao,
Sinabi ko na sa Diyos. Na-share ko na unang-una sa Diyos. Pero after niyang na-share sa Diyos, yung solusyon, hinahanap niya sa tao. Hindi yung solusyon nasa Diyos. Maaaring yun nga, pwede siya tumawag ng tao. Pero we should recognize it's still the Holy Spirit. Kasi kahit sino po, kumala ko kayo, kahit sino po, ang tagapagsalita without the Holy Spirit. Kaya nais ng Diyos, i-recognize natin siya sa ating mga buhay. At sabi pa po dito, no, ano pa daw yung dapat natin gawin upang lumalim ang ating kaugnayan at relasyon sa banal na Espiritu. Isa sa mga pinaka-importante bagay, magpagamit tayo sa Diyos. Magpagamit tayo sa Diyos. Hindi naman pwede yung magkasama kayo ng Holy Spirit sa library, nag-aaral kayo, syempre. Best friend mo na yung Holy Spirit eh. Tara, aral tayo sa library. Review tayo ng Word of God. Unawain natin yung kalooban ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Siyempre, gusto rin ng Diyos, madami tayo. Kaya natin na exam. Maaaring yung exam kasi, hindi naman necessarily pagsubok. Maaaring gusto rin ng Panginoon, gamitin tayo para sa kanyang narangalan. Kagaya po nang nangyari kay Isaiah po. Doon pa rin po sa chapter 6. Sa verse 8 po, sabi dito, at narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot ako, narito po ako ang inyong isugo. Nilinis ng Diyos yung labi ni Isaiah. Pagkatapos linisin ng Diyos yung labi niya, nagpresenta siya na magpapagamit sa Diyos. Unang-una, inamin niya, makasalanan ako. Ginamot siya ng Diyos. After nun, nagpresenta siya. Magpapagamit ako sa Panginoon. Ganon din tayo. Nais ng Diyos, magpagamit tayo sa Kanya. Nais ng Panginoon, yung Acts chapter 1 verse 8, make them my disciple, make them, basahin mo natin. Acts 1:8. Ang sabi po dito, subalit tatagpon kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. So, hindi ito specify para lang sa kanila, para dito sa atin. No? Kaya mga kapatid, huwag tayo matakot kung ano yung pinagagawa ng Panginoon sa iyo. Huwag kang matakot, huwag kang magalintangan. Tandaan mo natin, kasama natin yung banal na Espiritu, at bawat isa sa atin ay pinili ng Diyos upang magpahayag, magpatotoo, at maging mga saksi niya. Mga kapatid, piling ba natin wala tayong gift? Piling ba natin wala tayong calling? Lahat po tayo nito. Sabihin natin sa Diyos, Lord, ano ba yung gift ko? Ano ba yung calling ko? Ano ba yung hopes or areas for improvement sa buhay ko? Sabihin mo sa akin. Sigurado tutulong ng Panginoon. Siya yung magtutulong at gagabay sa atin para ma-discover yung ating gift, para malaman natin yung ating calling, at para ayusin kung ano man yung dapat ayusin sa ating mga buhay. Ganyan po, no? Sabi po dito, sa lahat ng senaryo ng ating buhay, kasama natin ang banal na Espiritu. He is always with us. He knows everything and anything about us. He will never leave nor forsake us. Kagaya nga po nung yung ating mga puso. Baka mamaya, meron pang sarado dyan. Nakapasok ng Panginoon sa gate ng ating puso. Eh meron pa pang teres. Tapos yung pintuan, yung ano tawag yung pang-labo na pintuan. Ay yung screen door, pagpasok ng Lord, may screen door, nakalang. Di pa nabubuksan. After ng screen door, may pintuan pang tao, double lang. Hindi tuloy makapasok ng lubusan ng Panginoon sa ating buhay. Pagpasok naman,
Papakyan na, ang Lord, pakyan na ng kwarto eh. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Uy, malala ang kwarto. Pagpasok ng Lord sa puso, no? Maraming cabinet, maraming drawer, may tokador, may gold, sarado lahat. Binuksan ng Diyos. Ayaw bumukas. Ayaw bumukas. Nais ang Panginoon, bawat pintuan ng ating puso. Buksan natin. Genesis chapter 1, diba? In the beginning, God created the heavens and earth. And the Spirit, nilibot niya, no? O dinukuban niya yung mundo. Ganun din sa ating buhay. In the beginning, when we accept Jesus, gustong pumasok ng lubusan ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Gusto niyang dumaloy totally sa lahat ng area ng ating puso. Hindi niya magawa kasi sarado pa niya. Pagbuksan natin ng Diyos. Ipagkatin. Isumo natin sa Panginoon yan. Kahit ano man yan. Pagbuksan natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Sabi nga ni David, ako'y naging bata, may matanda na wala akong nakitang matuwid na naman Diyos. Ganun din sa ating mga buhay. Maaaring hindi ka namamalimos sa salapi, pero namamalimos ka naman sa kapayapaan. Namamalimos ka naman sa kagalahan. Bakit? Kasi ayaw mo buksan sa Panginoon yung isang area sa puso mo. Kahit gusto niya na pumasok niya. We have the free will. Lord, pinumusan ko na lahat sa iyo. Malaya na ikaw dadalo sa buhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen po, no? At sa lahat ng bagay nito, no? Sabi dito, aminin natin sa Diyos ang ating mga kasalanan kainaan, mag-aral at magpaturo tayo sa Kanya, magpagamit tayo sa Diyos upang maranasan natin ang buhay na may malalim na kaugnayan at pakikipagrelasyon sa banal na Espiritu. Isang buhay na may unity with the Holy Spirit at higit sa lahat upang tumatag at lumago pa tayo sa ating buhay spiritual. At nang sa ganoon, bawat isa sa atin mag-manifest lahat ng bunga ng banal na Espiritu. Total, ano naman ngayon, may singin ko lang, Pastor's Appreciation man naman ngayon. Salamat sa buhay ni Pastor Bebe, Pastor Willie, pagpalain kayo ng Diyos. Mahal namin kayo. Lagi ko ito naririnig no, pag nagpe-pray si Pastor Willie. Lagi niyang binabanggit sa aming buti, Pastor Bebe. Lagi niyang binabanggit. Ngayon, madalas Pastor Bebe sa likod, katabi niya si Maleng, ako. Laging nasa good niya si Pastor Pagulong. Diyos lang ang mabuti. Natutuwa ako kasi na-appreciate Pastor Willie na mabuting lingkod ng Diyos si Pastor Bebe. At the same time, natutuwa ako kasi si Pastor Bebe, alam niya kung kanino niya ipabalik yung glory. Binabalik niya agad sa Diyos. Kasi alam niya, bumato ng Holy Spirit, hindi ako to. Kaya ikaw, kapatid, kung tingin mo, meron kang kapayapaan, kagalahan, meron kang pag-ibig, mabait ka, mabuti ka, hindi sa iyo. Bunga yan ng banal na Espiritu. Bunga lang yan ng banal na Espiritu na naninilahan sa atin, na ginagabayan at pinapatubayan tayo. Papuri sa banal na Espiritu. Puri ng Diyos. Dito isang madalang po, no? 8:30 na pala. Salamat sa Panginoon. Ngayon, kanina pa dapat tayo makipag-isa. Ikalawang punto, nais ng Diyos, magkaroon tayo ng unity sa sambahayan. Sabi nga, di ba, 2 is better than 1. Higit na magagawa ng dalawa kaysa isa. At nais ng Panginoon, meron tayong pakikipag-isa o merong pagkakaisa sa loob ng ating sambahayan. Bawat isang bahagi ng pamilya, may kanya-kanyang role. Tinawag ka para maging anak, tinawag ka para maging ama, tinawag ka para maging ina. Dapat alam mo yung role mo. Dapat hindi mo pakikilaman o pamumunahan o aagawin yung role na hindi naman sa'yo. Kaya hindi nagkakaroon ng kapayapaan sa bayan. Bakit? Teka, ikaw ang leader pero dapat ako masusunod. Di ba? Ikaw ang leader pero ako masusunod. Kasi ako yung ganito. Teka, ikaw yung magulang
Ako yung anak na nagtatrabaho. Ako yung masusunod. Hindi ganon, no? Nais ang Panginoon, dapat alam ng bawat isang bahagi ng pamilya. Ano yung role mo sa iyong sambahayan? Kung sabi ng Diyos, magpasakot ka sa iyong asawa, gawin mo. Kung sinabi ng Diyos, mahalin mo yung asawa, gawin mo. Kung sinabi ng Diyos, igalang mo at respeto mo yung magulang, gawin mo. At gawin mo to, hindi para sa kanila. Colossians 3:20, gawin mo to para sa Panginoon. Dahil nagdilipot tayo, hindi para sa tao, hindi para sa Diyos. At hinahanap natin yung kapayapaan sa ating sambahayan na hindi kaya ibigay ng mundong ito. At magagawa lang natin yun kung lahat ng ginagawa natin ang talaga sa Panginoon. Bawat isa ng bahagi ng pamilya, magaganap natin ito kung magtutulungan tayo sa ating sambahayan. Kaya dapat alam ng bawat bahagi ng sambahayan ano yung role mo. Pero hindi ito magiging posible kung hindi maganda yung kaugnayan ng bawat family member sa Holy Spirit. Kasi chain reaction yan eh. Chain reaction yan. Sunod-sunod yan. Kailangan maganda muna yung relasyon mo sa banal na Espiritu bago kang maging mabuting katiwala sa sambahayan. Anak man yan, magulang man yan, asawa man yan, o kapatid. Ikatlo po sa iglesia. John chapter 17, verse 21. Sabi po dito, Ama, maging isa nawa silang lahat kung paano ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. So, sabi ng Panginoon, dapat daw pinapanalangin niya sa Diyos, maging isa tayo. Tayo mga nananampalataya sa Kanya. Magkaisa tayo. Magtulungan po tayo. No? Magkaroon tayo ng isang diwa ng pagmamahalan at paglilingkod sa Panginoon. Sabi ko dito, sa unang Korinto chapter 12, yung about sa iisang katawan, ngunit maraming bahagi. Pero papasahin na lang natin yung sa Roman para maiksikan po. Roman chapter 12, verse 4, hanggang 8 po siguro nung sabi dito, kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi, magkakaiba ang gawain ng mga ito. Gayun naman, kahit na tayo maraming, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo. At tayo lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kalagdaan loob ng Diyos. Kaya gamitin natin ang mga kaloob na yan kung ang So, ulitin ko lang yung verse 6, no? Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandaang loob ng Diyos, kaya gamitin natin ang mga kaloob na yan. Meron ka bang gift? Preaching? Teaching? Yung pag-encourage, pag-motivate? Meron ka bang gift? Bilang praise and worship, o pagtuturo ng mga bata? Gamitin natin yung paggamit tayo sa Panginoon. No, i-exercise natin yung gift na ibinigay sa atin ng Panginoon. Dapat kasi alam ng bawat isa, ano ba yung purpose ng buhay ko? Bakit ako nandito? Lord, bakit ba? Bakit ba every Sunday, every Friday, church ako, Lord, ano po yung purpose ko? Saan niyo po ako gagamitin? Bakit pa ako nabubuhay sa mundong ito? Ano ba yung calling ko? At kapag naipakayag na sa iyo ng Diyos yung calling mo, dapat mag-focus ka doon. Bigyan mo ng importansya o pagpapahalaga. Ano yung calling mo? Ano yung gift mo? Sabi dito, dapat daw tayo, wala tayong pagkakaroon ng pag-compare, o pagkakaroon ng, mas maganda yung calling nito mas maganda yung gift nito Hindi. Naalala niyo yung tatlong alipin? Na bawat isa sa kanila binigyan ng Panginoon. Yung isa, 5 pa basta yung pinakauna 5, yung pangalawa, 2, tama ba? Yung pangatlo, 1. Pero narinig niyo pa sila na sinabi, Panginoon, bakit yung kanya 5? Akin 1 lang. Yung kanya 2, bakit sa akin 1 lang? Wala silang ganon, hindi sila nag-compare o nagtinginan, bakit yun yung gift niya? Bakit sa akin ganito lang? Sapagkat
tayo'y bahagi ng iisang katawan, bawat isa sa atin may pagkagamitan. Sa ikaralan ng lahat ng Diyos, hindi para sa atin. Ang nais lang makita ng Panginoon, palaguin mo yan. Tulad ng dalawa, di ba? Yung may 5 at may 2. Pagbalik ng Panginoon, doble. Ganun din sa atin, nais ng Panginoon. Ano yung binigay sa'yo? Gamitin mo sa Kanya. Magbigyan siya ng parangal at papuri sa iyong buhay, lumago yung ministry pinagkatiwala niya. Hindi na para ikumparin sarili ko na, mas maganda yung polo mo. Kamaingit ka naman. Sana ako din. Hindi ko naman pala polo. Halimbawa na lang, teacher, yung sinasabi na ni Pastor, no? Yung about kay Cassie, no? Nakikita ko rin kasi Oyo kasi madalas siya talaga natuturo pag prayer meeting. May gift siya eh. No? At nakakatuwa, may pusa siya. May pusa siya. Yung gift na yun, ini-exercise niya. Pinapagamit niya sa Panginoon. At purihin ng Panginoon, itinataas siya. No? Glory to God. Na-appreciate siya ng Panginoon. At alam kong ginagawa niyo, hindi para sa Kanya, kundi para sa Panginoon. Ang kagandahan nito, ini-exercise niya yung gift niya sa karangalan ng Panginoon. Ang salamat sa Panginoon, no, inaamin naman ng pastor, inaamin ko din, wala akong gift na ganun. Kasi para sa Kanya yun eh. Hindi ko pwedeng agawin yun. Hindi ko pwedeng ikumpara sa Kanya yung sarili ko na mas maganda yung gift ko. Hindi. Dahil bahagi tayo ng isang katawan. Lahat tayo may part. No? E paano naman kung ito? Gusto ko maging part ng Sunday school. O sige, anong gagawin mo? Makikikain na kapag tapos na yung turo ng mga bata. Gusto ko maging part ng praise and worship. Anong part mo daw? Ano lang? Ako makain ng pag-lunch. Ako cellphone lang. Nakakalungkot. Diba? Yung hindi na exercise. Nakukuha po natin, no? Purihin ng Panginoon. Kasi nais ng Panginoon, ano yung calling mo, ano yung gift mo, i-exercise mo para sa Panginoon sa ikalalago ng gawain ng Diyos. At ikalalago niya not to compare one another. Lahat ng iyong para sa Kanya. No? Sabi pa dito, no? Sabi dito, no? Kung ano yung gift mo, pagyabanin mo, at huwag mo ikumpara ang sarili mo sa iba. At sabi din sa Roma chapter 12, verse 11, yung pinabanggit ko kanina. Kung ano yung gift mo, gamitin mo, huwag ka maging tamad. Kasi kagaya mo sa malibig, tamad siya eh. Tamad siya eh, kung malibig ito, ginawa niya nga yung gift niya. Kung anong meron ka, pupunin ba yan sa'yo? Kaya kung ano yung gift mo, kasi minsan naging katwiran, ay, kaya na nila yan. Eh hindi, kaya ka makinigin ng gift para makibahagi eh. Para maging mas magaan yung ministry. Ay hindi, kaya na nila yan. Ako, ito muna ako kasi lalo na sila dyan. Hindi, gift mo nga yan eh. Ibinigay nga yan sa'yo ng maibigan ng banal na spiritong ibigay sa'yo yan eh. Tapos ayaw mo magpagay. Imbis na mas magiging magaan yung gawain, bagamat na itatawid naman, pero mas may gagaang pasanan kung bawat isa gumaganap doon sa calling at gift niya. Sabi po dito, no, bakit kailangan natin magkaisa o magkaroon ng pagkakaisa sa iglesia? Siyempre, pinaka-importante upang lumago at tumatag ang iglesia. Noong nagde-devotion na po kami mga kalalakihan, ang panalangin po namin lagi sa Panginoon, na bawat isang bahagi ng kalalakihan, yung bawat post yung panalakikita, yun ang panalangin namin sa Panginoon. Bawat isang kalalakihan, maging poste ng iglesia nito. Maging mabuting halimbawa, maging matatag sa kanyang stand, maging mabuting lingkod ng Diyos, maging mabuting ehemplo sa mga salin lahi susunod na henerasyon, maging sa asawa ng mga anak. At pinagpipray ko palagi sa Panginoon. Pagtuloy-tulungan natin kasi wala namang ibang gagawa eh. Hindi naman natin pwedeng iasa lang lahat sa isang tao.
Kaya nga tayo pinagkaisa-isa ng Panginoon para gumanap sa isang katawan. Bakit iaasa natin sa iba o sa isang tao lang ang ministeryo ng Panginoon? No? Kaya salamat sa Panginoon, alam ko bawat isa katuwang ng ministry ng Iglesia na sa alam ko bawat isa gusto natin lumabubag ang pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Alam ko bawat isa sa atin responsable. Responsable tayo. Amen po, no? Sabi pa dito, no? Paano tayo lalagos sa pagkakaisa? Basahin ko na lang po, 1 Peter 3:8, nais ng Diyos, magmahalan tayo. Kawikaan 17:17, nais ng Lord, magtulungan tayo. Roma 12:15, nais ng Lord, makigalak tayo sa kagalakan ng iba. Makidalamhati tayo sa dalamhati ng iba. Kaya napakahalaga po yung prayer emphasis sa yung mga prayer request ng bawat cell group. Ang nais pa dito ng Panginoon, nais niya magkaisa tayo tulad ni Kristo at ng Diyos Ama na nakakaisa. John 17:21-23. At lastly po, no, sabi dito sa awit 133 verse 1, kung tayo ay nagagalak, no, sabi nga, basahin ko lang po sa left. Kanta po ito hindi ko lang maaalala yun. 133 verse 1, ayun, napakaligaya at kahangahan sa ating pagmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. So kung tayo nagagalak, meron tayong pagkakaisa at pagtutulungan, higit lalo ng Diyos. Nanonood ng Diyos sa ating lahat, na-appreciate tayo ng Panginoon. At alam ko, ang Lord naman papalago ng ministry kapag nakikita niya nagtutulungan tayo lahat. No? Ang kawalan ng pagkakaisa ay nagtutulog ng pagkawasak sa Matthew. Sa Matthew din, dapat tayo magkaisa upang maranasan natin ang presensya ng Diyos. At higit sa lahat, John 13:35, dapat tayo magbahalan upang makita si Kristo sa atin. Tandaan natin mga kapatid, no? United we stand, divided we fall. Palapakan natin ang Panginoon. Dakilang Diyos, kami po yung pupuri ng papasalamat sa iyong kagandahan loob at kabutihan, Panginoon. Inataas ka namin sa aming kalagitnaan, unang-unang banal na Espiritu na nag-anoint sa ating lahat upang kami ay maunawaan, Lord, ang iyong papahayagan, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, patuloy ka mag-reveal sa amin, tulungan niyo po kami ng magmahalan ng totoo, Panginoon, magtulungan, magkakaisa, magdamayan, Panginoon. At makita mo kami, Lord, na hinahanap, Lord, yung kalooban mo unang-una sa pagkakaroon ng magandang kaugnayan at relasyon sa banal na Espiritu. At nawa, dalangin namin magbunga ito, Panginoon, sa aming sambahayan at maging magandang halimbawa yung aming sambahayan sa Iglesia. Dalangin namin po sa iyo, Panginoon. Alam po namin ang Iglesia nito ay magtutuloy, Panginoon, hanggang sa bayan ng iyong pagbabalik. Ikaw nawa, Lord, patuloy na maging pundasyon. At ikaw, Lord, yung laging may taas at mapapurihan, maparangahan sa lugar na ito. Pinupuri ka namin ng Diyos sa isang Diyos na aming sinasamba, sa isang Panginoon na aming tagapagligtas, sa isang banal na Espiritu na gumagabay at gumapagtubay sa amin, sa isang katawan ng Iglesia nito. Pinupuri ka namin ng patuloy na sinasamba, dinadakila, pinulwalhati, pinaparangalan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.